Kami po ang nag-message sa amin ng mga viewers, subscriber. Humingi po sila ng update tungkol po kay ating Vice President Sara Duterte. So, kung ma-analyze niyo po yung ating previous na tarot tungkol sa ating Madam Inday, Sara Duterte, ito po ngayon ang 2026 na update na nakikita ng tarot. Again and again, this is for entertainment use. Ang pikon, huwag magagalit. Ang pangit, itapon. Ang maganda, ang ating pilit na pangibabawin. Tarot, ipakita mo sa akin kung ano nakikita mo sa ating Vice President Sara Duterte sa taong 2026 and onward. Again, ito po ay aking babalasahin at i-scrabble, then scramble. And kung ano po ang madampot ko, ito po ay ipinagkaloob ng tarot at ng universe. Ayan. Kaya po, ayan, nakita nyo kalat. Walang reshuffle po ito. Pakita mo po sa akin kung ano nakikita natin sa 2026 kay Binibining Sara, Vice President Sara Duterte. Nakikita nyo po ito? Isang lalaki ang mahigpit na talaga namang pinag-iisipan niya. Ayan po, nakita nyo to, lalaki, nakataob. Ibig sabihin kaya po siya nakataob, nag-iisip pa siya ng maraming, nakita nyo po itong cups, ito po ay maaaring signifies of kaso. Bakit sinabi kong signifies of kaso? Kasi po, di ba, pag nagfa-file ng mga kaso, magastos. Pag nagfa-file ng kaso, kinakailangan ang, para siyang ginto. So, para sa kanya, yung isa-sign niya o ibabato niya para kay Ma'am Sara Duterte ay matinding mga ginto daw or matitindi. Conversion nito sa salitang ibinabato niya ay matitindi na. As in, masisira ang pangalan ng ating Vice President doon sa binabalak niyang ibabato. Unfortunately, nakabaliktad po siya. So, ito po ay malalampasan ng ating Vice President. Haharapin niya ito, and unfortunately, kung sino ka man na lalaki ka, kasi lalaki siya na nag-iisip talaga kung anong dapat gagawin. At may isang nag-feed sa kanya. May isang, nakita niyo po, may isang kamay. Yan, may nag-feed po sa kanya para batuhin ng napakaraming mabibigat na kaso si VP Sara ngayong taong 2026-27 hanggang sa kandidatura. Pakaisipin niyo pong mabuti dahil ayon po rito, nakabaliktad. Kung ano pong ibabato ninyo, again and again, ito po'y tarot lang. Ako po'y taga-interpret lang. Kung ano pong ibabato ninyo sa kanya, dahil siya naman ang in-scrabble name ko rito, ito po ay dapat yung pakaisipin dahil hindi magtatagumpay ang pagsira ninyo ng kanyang pangalan. Kung sino ka man na lalaki na nag-iisip, ulit-ulit kong sinasabi, akala ninyo sa tatlong maaatikabong akusasyon ay mapapasuko nyo ang isang Inday Sara. Sorry po, mababaliktad ang sitwasyon sa huling laban. 6 na oras ng pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho. Absent po na! Nag-undertime, nag-absent. Absent po na! Nawala ng trabaho dahil hindi pumasok. Hindi na natuloy ang biyahe. Hindi na natuloy ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami ang na-hurt, nasasaktan kapag sinabi na bayad sila, o bayaran sila, o binayaran sila para pumunta dito. Pero, babayaran ko kayo mamaya ng picture. Yung picture na yan, walang priceless yan. Ang susunod na pagpapalagay
sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyong mga kababayan namin. Ang susunod na pagpapasalamat, nakikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Ang kiniknap ng gobyerno sa sarili niyang bayan. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya ang pasalamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat gikan sa amuha pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kayo mi utang ang kapubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam ninyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin sa syudad ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang mayroong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsehal, mga buhaya, sobrang dami mayroong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, nawalang-wala yung pamilya namin ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat kaninyong tanan. President of the Republic of the Philippines. Salamat pala, sugod pa lang to. Ang susunod ay tahimik kayo sana. Bukas pa ako pupunta ng Hague. So, alis doon tayo ngayon. Susunod na pag-uusapan natin ay ang pagmumukha ng isang adik. Joke lang. May sana great threats. Ang susunod, ito ay ang estado ng ating bayan. Alam naman natin ang problema. Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan. Kahit na nalulungkot na kayo, namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema ang ating bayan.
Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, maramdaman sa ating bayan. Ako po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto ng isang Pilipino. Dahil hindi karamihan sa atin, hindi naman pinanganak na mayaman. So ibig sabihin, ang gusto natin ay yung pinaka-simple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan. Makapag-aral na maayos ang ating mga anak. Na may dekalidad ang edukasyon. Ngunit, kung nakikita ninyo, karamihan ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero, ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Paano natin nalalaman yon? Dahil nakikita natin yung performance ng ating mga kabataan. Kung ikumpara natin sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang lahi at sa kanilang grade o grado. Ang gusto natin, tayo ay makapagnegosyo, na hindi tayo nasa-scam, na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magnenegosyo ng maliit, napakalaki ng hingi. Alaki ng tax. Napakalaki ng tax. Hindi pa kasama doon ang korupsyon. Sa barangay permit, hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Wala na ang negosyo. Hindi pa nagsisimula, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, makapagtrabaho. Pero, walang available o walang opportunity sa trabaho. Kailangan 2 years experience. Ang nangyayari sa atin, graduate ng college, graduate ng education, pero umaalis sa ating bansa. Nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer, dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin na hindi tayo natatakot na mawawala, mai-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga alahas. Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan, at bakla, lalaki man o babae o LGBT man yung anak natin, hindi tayo natatakot. Lamarin, masaksak, ma-hold up, mamatay, patayin, o hindi na makauwi ng buhay sa ating mga bahay. Napakasimple. Ako, gusto ko na ang anak ko lalabas, pupunta ng paaralan, nasigurado ko na walang mangyayari sa kanya. Na ako, lalabas, pupunta sa trabaho, na maayos ang mga terms of employment ko. Maayos ang sweldo, ang sahod ko. Kasi kung makikita ninyo, kung ikumpara ninyo, sa Pilipinas, sinasabi natin mahal. Mahal ang cost of living. Mahal ang gasolina, mahal ang pagkain, mahal ang renta, totoo yan. Pero kung makikita din ninyo, sa ibang mga lugar, sa labas ng urban centers, mura lang ang cost of living. Kung ikumpara natin sa averaging. Pero, bakit hindi tayo namumurahan? Dahil sobrang baba ng sweldo. Kaya nauubos pa rin yung pera natin, may trabaho na tayo, ubos siya sa pagkain, ubos siya sa pagbayad ng renta. Hindi na nga tayo makabili ng sarili nating bahay. Sa mga lugar ninyo, at sigurado ako, karamihan sa inyo, galing sa mga maliliit na munisipalidad sa mga probinsya. Sino ba ang may mga malalaking bahay? Di ba kayo lang